Nilikha niyang sanlibutan at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, Pinagyaman at pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang. Kalarawan at kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaari. Ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagmimisa, nagsisimba. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bayan, para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong bayan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang sa itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugot at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako. Sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparang. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel. Sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam. Walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe.
Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak. Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, liligtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y maghahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang sabi ng ating Panginoon sa mga nagnanais o may gustong sumunod sa Kanya. Sabi niya, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Meron po tayong ekspresyon o kasabihan, sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Well, sa lahat ng may gusto talaga na sumunod kay Kristo, sinasabi niya ngayon sa atin, limutin mo ang ukol sa iyong sarili at buhatin ang iyong krus. Yun lang po ang paraan. Wala nang iba. Aminin po natin na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, marami tayong ginagawang paraan. Nandiyan basically ang pagdarasal, pagsisimba, paggawa ng mabuti, pagpapatawad, pagpapakumbaba,
pagtulong sa kapwa, pag-iwas sa tukso, which are indeed very good. Pero kung ang lahat ng ito ay hindi magiging bunga ng tunay nating paglimot sa ating sarili, ang lahat ng ito ay mawawalan ng halaga. And so you see, brothers and sisters, it is not enough that we do good things. We should also ask that in doing these good things, are we really following the example of Jesus? Denying ourselves. Kasi kung isipin po natin, maaaring sa paggawa natin ng mabuti, inuuna pa rin natin ang ating sarili. Gumagawa tayo ng mabuti para magmukha tayong mabuti. Para pag-usapan tayo sa ginawa nating mabuti, para hangaan tayo, para parangalan tayo. And for us to feel good, ay gumawa ako ng mabuti. Na para bang ang Diyos ay tuwang-tuwa sa ginawa kong mabuti. To the extent na dahil ayaw nating mapunta ng impyerno at gusto nating mapunta ng langit. Kung iisipin po natin, kung ganyan ang ating pinakamotibasyon, self-serving pa rin ang lahat kung gayon. Sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon na sa pagsunod sa Kanya, hindi lamang tayo hindi gagawa ng masama. Yes, gagawa rin tayo ng mabuti. Pero dapat yung paggawa natin ng mabuti ay produkto ng ating paglimot sa ating sarili. Diyos muna, bago ang ating sarili. Yan pong isa sa pangunahing natutunan ko na pagnilayan ko nitong nakaraang retreat naming mga pare sa Baguio. Sa tulong na rin ng mga magandang pagninilay ng mga paring naghumilya sa mga araw na ito. Nandyan yung sinabi ng kabayan kong si Father Adrian Layog na madalas iniisip natin ang ginagawa natin bilang mga pare ay yung gusto ng Diyos. Pero if we'll just be very honest with ourselves, examination of conscience, sometimes we'll realize na ang ginagawa talaga natin ay ang gusto muna natin at hindi ang gusto ng Diyos na ipagawa talaga sa atin. Sabi rin ni Father Caloy, sa ating mga ginagawa bilang pare, hindi sapat yung sanay na tayo. Sanay na tayo na mag-organize sa mga tao, sanay na tayo na mag-sermon, mag-preach, na mag-form ng ating mga parishioners, sanay na tayo magpatayo ng mga simbahan, ng mga kumpento, ng mga gusali. Hindi rin daw sapat na sanay lang tayo at mahusay na tayo. Kasi yung iba daw sa amin, mahusay na sa lahat ng mga ito. Pero hindi sapat yung sanay na at mahusay. Dapat din daw tunay. Dapat din daw masigurado namin sa aming sarili na ang lahat ng aming mga ginagawa ay tunay naming ginagawa para kay Kristo at hindi para sa aming sarili. Dagdag pa ng aming retreat master, we may be going fast, but we should be certain that we are on track. Kasi po pwedeng we are going fast, but we are not on track. Sa madaling salita, mawawalan ng halaga lahat ng aming mga ginagawa. Gaano man ito kabuti, gaano man ito kagaling, kung hindi sa tunay na paglimot ng aming sarili ito nagmumula at nanggagaling. Naalala ko tuloy na mayroong isang sikat na international singer. Ang hindi nagustuhan, ang pag-awit na ginawa ng isang local singer, artist natin sa kanyang awitin. Actually, ang kanyang ikinagalit, ang kanyang ikinadismaya, hindi naman yung pag-awit, nung awit niya, sapagkat yan ay para sa lahat naman talaga, hindi niya nagustuhan yung paraan ng pag-awit ng ating local singer or artist. Come to think of it, maganda naman sa pananaw ko, at siguradong sa pananaw din ng maraming Pilipino, ang pag-awit, yung render, yung cover song ng local singer or artist na ito. But not with that international singer or artist. For her, it was awful. It was unacceptable. Sana mga kapatid, hindi bangyaring ganitong ating mga ginagawang mabuti, na maging mabuti lang sa pananaw natin at maging sa pananaw ng ibang tao sapagkat we feel good about it. We think that we are earning points in heaven when we are doing it. We are being praised because of it. Pero sabi nga ng Panginoon, patungkol dati sa mga skriba at pariseyo, kung gayon, natanggap na natin ang gantimpala natin. Iwasan po natin sana ito, Alam kong mahirap
sapagkat usually sa paggawa natin ng mabuti, nauuna talaga yung sarili. Yung pakiramdam na mabuti, yung masasabi sa atin na mabuti, yung makakamit nating mabuti. Kaya nga, dapat ang paggawa ng mabuti ay produkto ng pagkamatay o pag-deny sa sarili. Kaya mahirap. And so it's tantamount to carrying our cross. At walang nagpasa ng krus noon nung panahon ni Jesus nang hindi namatay. Kaya magkaugnay yung dalawang yan. Self-denial and caring of our cross. Indeed, mahirap. No wonder ang sabi ng ating Panginoon patungkol dito sa St. Luke's version ng ating gospel reading ngayon, deny yourself, carry your cross daily. So araw-araw daw po natin gawin ito. Araw-araw nating unahin ang Diyos bago ang ating sarili. Araw-araw nating sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating kalooban. Araw-araw tayong magdasal sa Diyos na sinasabing ating kagustuhan. Pero hindi ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo ang sasabihin natin sa Kanya sa huli. Araw-araw tayong magpatawad kahit sa mga taong hindi karapat-dapat patawarin o hindi humihingi ng tawad. Araw-araw tayong maging mapabang loob kahit sa mga taong mayabang o hambog. Araw-araw tayong magbigay kahit sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob o kahit sa mga taong sa kabila ng ating kabutihan ay gagawan o sasabihan, pag-iisipan pa tayo ng kasamaan. Araw-araw tayong mamatay in our old self. Hanggang sa mamatay na nga tayo sa ating lumang pagkatao at ang mabuhay na sa atin ay ang ating bagong pagkatao, si Kristo na nakikita sa ating pagkatao. Yun po kasi ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Yung sundin natin siya, yung sundan natin siya, yung mauna siya. No wonder kahapon sa Ebanghelyo, ano ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro? Get behind me, Satan. Which literally means, huwag mo kong pangunahan. Dito ka sa aking likuran. Ako ang dapat manguna sa iyo. Dapat sumunod ka lang. Iyon ang tunay na pagiging alagad at tagasunod ng Panginoon. Yun po sana ang isa sa pangunahin nating ipagdasal sa ating banal na misa ngayon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Diringgin ng Diyos Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na makasunod sa iyo upang ang lahat ng aking mga ginagawang kabutihan ay hindi maging para sa pansariling kapakinabangan lang. Tulungan mo kong unahin ka sa aking buhay, na ikaw ang maging sentro ng puso ko at hindi ang anumang bagay, maging ang sino mga tao. Tulungan mo ako, Panginoon, na mahalin ka ng buong buo, na maglingkod sa iyo para sa ikararangal mo at hindi para sa sarili ko
o para sa kahit sinong tao. Tulungan mo kong makasunod ng walang pasubali at buong puso sa mga utos mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Katandaan mo, siya mismo ang nagsabi, di ba? Unahin natin siya. Unahin natin ang paghahari niya. At siya na nga po ang bahala sa mga kailangan natin talaga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan kung lalapit kay Jesus, kung susunod kay Jesus, kung gagayahin natin sa Jesus through our self-denial and through our carrying of our cross. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Katulad ng mga butil na upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, Isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ng banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming usan ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod para gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwalaan sa nilang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagigihanda para sa pagbalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling ako. Ay gagaling ako. Ay gagaling ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makabahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ka ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyan matupad, siya'y nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kaming walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong mga tulong na binibigay sa mga nagpapadala through our GCash and bank account. Maraming salamat po sapagkat dahil sa mga ito na papaayos pa natin ang mga natitirang dapat paayos sa simbahan na maintain natin. Lalong-lalo na nakakatulong tayo sa iba. Sa ngayon po, nagpapagawa tayo ng mga chapels. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you